Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Ayan, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Dapat wala akong live stream ngayon kaso naisip ko, ay shucks. Sayang ang araw. Tsaka may mga bagay na, inisip ko magre-record na lang ako. Kaso sabi ko, ganun din, magre-record din naman ako. Di live stream ko na, ganun din Pero dahil late tayo, medyo magiging mabilis tayo sa ating live streams. Oo. Ganun lang gagawin natin mga kababayan. Pero bago natin gawin yan mga kababayan, tayo muna ibabati sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po. Wherever you are in God's green earth at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jarrett Live YouTube channel and pa-follow po ang ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros, at of course, yung ating Pinasabat with Coach Jarrett. So iniisip ko i-revive yung dati kong format nung Pinasabat, pero mag-aayos muna ako, kulang pa ako sa materyales. Kulang ako sa gamit, nasira yung mga gamit ko. pero gusto ko i-revive yung Pinasabat na every Saturday. Yung pwede kayong mag-call in, ganyan-ganyan, etc. So, ayun. Paagawin lang natin yan. Pero let's see. Wala problema. Whatever come out may, di ba? Come out may. Anyway. Sige. Okay, game. Topic na tayo guys ha. Next time na tayo mag-shoutout. Diretso tayo sa topic. Kasi alas 11, alas 11:30 na ng gabi sa Pilipinas. Ayoko masyado tayong puyatin guys. Tsaka magbabasa pa ako. May klase pa ako bukas ng umaga. So, ayun. Okay, topic na tayo mga kababayan. Diretso muna tayo dito sa bagong ngaw-ngaw ni Mike Defensor. Pakita nyo na ba to? Yung bagong ngaw-ngaw ni Mike Defensor. Ewan ko bakit umi-epal to ngayon. Siguro kasi kailangan niya ng distraction sa kanyang criminal activities. Kailangan niya ng distraction sa kanyang criminal activities. At ngayon may umiingay na naman, nag-iingay. Kasi tsaka sa Lunes kasi sa Lunes kasi magbobotohan na sa impeachment. So siguro napag-utusan ng lolo nyo dahil ayan, may ganyan siyang drama today. Today yan. Kanina lang yan. Ayan 10 hours ago. Ayan pakita ko sa inyo. Yan. Mike Defensor yan. Yan di ba? Malinaw na malinaw si Mike Defensor. Di ba? Rumors in Congress are getting expensive. Vote yes to impeachment. Wag yan, maliit yan. Dito tayo sa malaki. Yan. Tayo sa malaki. Vote yes to impeachment. 3 million pesos monthly MOOE release. 5 million pesos cash. 200 million pesos in projects. Yan. Ito nakakatawa dyan. Obligasyon ngayon ng Kamara de Representante na pasinungalingan sila. Nakakatawa dyan If these rumors are false, they should be denied immediately. Ay, denied? Bakit? Bakit kailangan pansinin ng chismis nyo? Kayo ng intriga, kayo yung nagsisinungaling. Kayo ng intriga, kayo yung nagsisinungaling, tapos obligasyon ng mga ginawa nyo ng intriga na pasinungalingan kayo. Ay, hindi. Magpakita kayo ebidensya. Kaya magpakita ng ebidensya. Huwag nyo obligahin yung mga inakusahan nyo na patunayan yung kanilang innocence. Walang pinagkaiba yan sa mga taong nagsasabi na drug addict si PBBM. Kailangan magpa-drug test siya. Kasi siya daw, may mga chismis na siya daw ay addict. Walang pinagkaiba yun dun. Kayong gumawa ng chismis, kayong magpatunay na totoo. Di ba? Kayo magpatunay na totoo. Ang weird Ang weird talaga kasi. Sobrang weird kasi itong gusto nila mangyari. If true, then taxpayers' money is being used for impeachment. Ay? Talaga? Alam nyo mga kababayan, sige, sabihin na natin let's play the devil's advocate. Halimbawa, totoo.
Halimbawa, totoo, this is around 208 million pesos. 3 million daw ang dadagdag sa kanilang maintenance operation expenses. Maintenance and operating expenses. Nakalimutan ko lang yung isang O. Basta ganun yun. Basta dalawang O yun. Maintenance, operating, and something expenses. Yan. 3 million daw ang idadagdag. Okay, sige. Saan ba ginagastos itong 3 million na to? Saan ba ginagastos pala ang MOOE? Doon muna tayo. Saan ginagastos yan? Yan ay ginagastos sa operasyon ng opisina ng congressman. Si Sara Duterte meron din yan, huwag kayo mag-alala. Si Sara Duterte meron din yan. Meron din siyang MOOE. Diyan kinukuha yung pampasahod, diyan kinukuha yung pambayad ng mga cellphone na bills, upa ng opisina, etc., etc., what have you. Yan, diyan kinukuha yan. Pero monthly, I doubt na magkakaroon ng monthly increase. Kasi bakit? Kung di ba naman isang inutil at kalahati itong si Mike Defensor, nakagaayan. Oo. Nakagaayan, nasa gaayan. Batas yan. Hindi yan pwede lumampas. Naka-budget na yan. Naka-budget na yan. Hindi na pwedeng galawin yan. Hindi mo pwedeng dagdagan. Hindi mo rin pwedeng bawasan. Oo. So ngayon ang tanong, sa chismis nito nila Mike Defensor, saan huhugot ng 3 million pesos monthly para sa MOOE expenses? Di ba? Di ba? Ang tanga-tanga ni Mike Defensor. Hindi. Umaasa siya na yung mga magbabasa nito tatanga-tanga. Oo. Umaasa siya na tatanga-tanga yung mga magbabasa nito. Pero hindi kasi lahat ng magbabasa nito mauuto ni Mike Defensor. Pangalawa, 5 million peso cash. O sige, 5 million peso cash. Saan kukunin yan? Saan? Saan kukunin? Sa extraordinary funds? Saan? Saan kukunin yan? Hindi natin alam. So, siningit lang yan dyan para magmukhang mayroong kurakot. Di ba? So, saan mo hugutin to? Saan yung cash? Ano sila mga congressman magbibigayan? O ito, 5 million para sa 5 million para sa pasapasahan tayo ng 5 million. Di ba? Saan kukunin yung 5 million na yan? So, operations expense sa buong House of Representatives, that's stupid. Baka itong 5 million peso cash na to, manggagaling kay Sara Duterte. Kasi siya yung i-impeach eh. Siya yung may kailangan na no. Siya ang may kailangan na no vote sa impeachment. Mamaya, I'll make that make sense. Kalmahan nyo lang. Eto, 200 million pesos in projects. Okay, sige, 200 million pesos daw sa projects. Alam naman natin, mga kababayan, na yung 200 million pesos na yan sa project, ang maikinabang dyan, yung constituents kung sinong congressman ang nandoon. Sila ang makikinabang dyan. Yung mga tao na nakatira doon sa lugar na yun. Bakit? Hindi naman yan hahawakan ng congressman eh. Ang hahawak dyan, DPWH. Or kung sino man yung may hawak ng proyekto. Pwedeng DepEd, pwedeng LGU, pwedeng DPWH. So, sabihin na natin totoo, hindi eh. Hindi mo pa rin pwedeng sabihin sa akin totoo eh. Ang hirap pa rin siya isipin na posibleng totoo. Kasi itong 5 million pesos na cash. At saka itong 3 million pesos na MOOE. Ang labo eh. Saan mga galing itong cash? Okay, ngayon mga kababayan, ganito. Kung totoo na may nagbebentahan ng boto
Alam naman nating lahat, mga babayan. Alam nating lahat na 215 lawmakers or 215 congressmen ang boboto sa impeachment. Ah, 215 na congressmen ang predisposed na bumoto ng oo sa impeachment. Sino ngayon ang kailangan manuhol? Sino ba may kailangan? Di ba yung tatanggalin? Alam nyo, mga kababayan, human nature yan. Human nature. Oo. Kung sino yung argabyado, siya ang hihingi ng tulong. Ganun lang naman kasimple yan eh. Human nature yan. Kung sino yung argabyado, siya yung hihingi ng tulong. Sino ba yung argabyado dito? Congress ba? Hindi. Kasi, bakit hindi? Regardless, mga kababayan, meron silang MOOE. Kasi GAA ang nagbibigay kapangyarihan diyan. GAA yan. Regardless, meron silang 200 million in projects. Bakit? Kasi GAA din yan. GAA din ang nagbibigay otorisasyon diyan. Itong 5 million peso cash, wala yan. Pang ano lang yan. Pang intriga lang yan. So, sino ang kailangan manuhol? Ito galing sa GAA, MOOE. Projects galing sa GAA. Sino ang kailangan manuhol? Si Sara. Sino ngayon ang gumagamit ng pera ng bayan para siguraduhin na siya ay hindi ma-impeach? E di si Sara. Sino ngayon ang kailangan mag-deny? Si Sara Duterte. Alam niyo kasi, mga kababayan, iniisip yata nito ni Mike Defensor, hindi natin narinig yung mga hearing. Si Sara Duterte may 6.7 billion pesos sa dumaan sa kanyang bank account. May tira pang 2-something billion sa loob ng kanyang bank accounts. Tapos ang depensa, ano ang depensa ng partido ni Manscarpio? Ay, hindi, glitch lang yan, glitch. Natawa pa ako sa isang interview ng bilyonaryo. Ni-interview si yung spokesperson ni Manscarpio, yung DDS din. Finally lumabas na. Nagpaka-DDS na talaga siyang tuluyan, bayarang DDS. Oo, kasi kinuha-abogado eh. Legit, bayarang DDS na siya. Oo. Anyway, sabi, nakita daw dun sa report ng AMLAC na merong glitch ang BPI. Oo. Hinanap ko yung glitch. Hindi ko naman makita. Hindi ko alam saan niya hinugot yun. Yung glitch na yun sa AMLAC report. Kasi pinost yun, di ba? Napin nga natin yun. Napin ko ulit. Di ko lang nailagay dyan eh. Hindi. Wait. AMLAC report. Okay. Saan yun? Ito. Kasi meron ditong isa. Pero kasi ditong document na pinapakita yung report. Unless ibang report ang tinitignan nila, pero ito lang yung available online. Ito lang yung nakita kong available online eh. Yan. Predicate crime. May predicate crime po, illegal drug trafficking. Graft and corruption, malversation of funds. Okay, puntahan natin yung kay Manscarpio. Okay, kay Manscarpio. Nasa pinakailalim siya eh. Ayan, to. Yan yung kay Manscarpio. Layan mo nga yan. Happy pa sa mga korakot ng panahon na yun eh. Ayan Uruguay. Ayan. Tapos, transactions. Okay. Okay, 3.1 billion pesos worth of transactions. Okay. Activity began to increase in 2014. Okay. 2015. Okay, nasaan yung glitch na sinasabi? Transaction report. Okay. Hinahanap ko lang yung salitang glitch, guys, kasi yun yung sinabi nila, nandito raw sa pinakailalim ng report eh. Sabi ng spokesperson ni Manscarpio, yung DDS. Oo. Ano ba?
Scan lang muna natin. Okay. Inflow. Cash deposits. Okay. Ayan yung lahat, oh. 211,911,000. Ang hirap na pensahan nito. May cash. Ito yung cash deposits, check deposits. Di ba? Lala. Okay. Teka, baka makita na sa Control F. Glitch. Wala. Hindi makita. Di ba? 2.3 billion. Okay. Baka ito yung akala nilang glitch, BizLink pala. Okay. Saan na yun? May Nutri-Asia pa, Okay, 2.3 billion payable to other were procured by Nutri-Asia. Source of funds. Ito yung BPI account number, 13 MCs, managers checks. Okay. Nasaan yung glitch na sinasabi? Ito yata. Oo. Ito. In a letter dated April 6, 2026, signed by Vice President and Head of BPI Transaction Banking Division, the bank requested for the deletion of 13 covered transactions pertaining to Attorney Carpio according to BPI, a system bug. Ayan. Ito yung glitch na sinasabi nila. Ayan, A system bug from a source application system resulted in inaccurate amounts. Okay. So ito yung glitch na sinasabi ni Mans Carpio. Ayan, a system bug daw. That, based on their verification, the actual amounts of MCs procured for Attorney Carpio from the reports affected by the system are below 500,000 pesos. Okay. Ito ngayon ang hindi sinasabi ni Attorney. Si Attorney lang nagsabi Ito yung sinasabi niya, paragraph 27 ng report. System bug. Ito yung glitch na sinasabi. With this request, Attorney, basahin mo yung next paragraph, ha? 27, 28, paragraph 28 ng report na pinagyayabang mo. With this request and granting that it is already correct this time. Corrected by na, ha? Corrected by na yung glitch na sinasabi ni Mans Carpio. Ayan, Ito kasi ang problema sa mga DDS, guys, Hindi kayo kompleto magkwento. Kaya kayo napapahiya kasi hindi kayo kompleto magkwento. Sinabi nila na may system bug. Ito yung glitch sa paragraph 27 ng report ng AMLAC. Yun ang sinabi ng attorney. Yung attorney yata yung pangalan nun Tapos, sabi niya, ang yabang pa niya, ganyan pa siya. Yeah, the AMLAC admitted it. There is a glitch at the bottom of the report. Tapos gulat si Trixie, tsaka what? There's a glitch? We did not know that. Was it read in the hearing? No, it was not read in the hearing. There's a glitch at the bottom of the report. Syempre, sila Trixie ang kausap. So sabi, okay, now we know. Ito yon 27. Yung glitch. Paragraph 28, tuloy natin yung basa. With this request and granting that it is already correct, ibig sabihin, naitama na yung glitch. Naitama na yung system bug na sinasabi nila. It would appear that the total amount of managers' checks procured by NAI, Nutri-Asia, in favor of Attorney Carpio would only be 2,110,000 and not PHP. So tama, instead of 2.3 billion. Okay. So ayan, naitama na. Pero mga kababayan, meron pang ibang senders. Ayan, Ito yung dinadahilan nila ng 2 million Dapat daw 2 million lang. Pero alam nyo nga, mga kababayan, ulitin natin, ha. Considered na nga siya Corrected by na nga siya Hindi lang kasi yun. Marami pang ibang senders, Ayan, dami pa, sa ilalim.
Tingin nyo ba tanga ang AMLAC para hindi nila i-consider yung glitch? Hindi tanga ang AMLAC. Ang dami pa oh. Sa ilalim. So mga babayan, ito lang yon. Ang hinighlight nila, ang hinighlight ng grupo ni Man Scarpio, etong iisa paragraph 27. Which is only 13 covered transactions. 13 lamang na covered transactions. Pero hindi lang naman yun yung covered transactions eh. Marami pa. Ang dami pa oh. Oh. Imposibleng magkamali dyan. Oo. Ang AMLAC. Kaya nga yung final report nila iba eh. Ang dami pa oh. Diyos ko naman. Gagawin pa tayong tanga lahat. Kahit itinama, ayun oh, nakasulat naman eh. Itinama na, corrected by na eh. Pero, ang dami pa rin transactions sa ilalim. May recipient funds of Attorney Carpio. Ang dami niyang pinasahan, no? Sino kaya yan? May insurance po. Broker ng cost. Ano to? Bills payment. Manases Carpio. 2 million. Ano kaya binayaran niya ng 2 million? Bills payment eh. Fund transfer, 3 million. Ano ka naman ang tipaklong? Ibig sabihin, dumaan na yung pera sa loob. So nagpo-focus sila doon sa napakaikling detalye, 13 transactions lang ang covered, pero napakarami pa nito, hindi lang naman yun. Huwag natin utuin ang sambayan ng Pilipino, guys. Oo. Huwag natin utuin ang sambayan ng Pilipino, kaya nga umabot ng ganyan yan, umabot ng 3 billion yan eh. Kasi ang dami yung transactions eh, oh. Nakakainis. Huwag naman tayong ganun. Huwag natin gawing tanga ang sambayan ng Pilipino. Laging, yun ang ngayon nasa intro natin, di ba? Huwag natin gawing tanga ang Pilipino. Ayan o. Ayan o. 3 billion covered transactions. Ngayon, mga kababayan, simple lang naman ang dapat nilang gawin. Simple lang ang dapat gawin ni Manasseh Carpio. And even then, mga kababayan, 3 billion yung kay Manasseh Carpio. Yung kay Sara Duterte, saan yun? Kanin sa kanya? Yung total. Doon tayo sa total. 3.9 billion. Yung sa kanya. Kaya nga mga kababayan, kahit nasabihin natin na nagkaroon ng glitch, kaya nga isinulat dyan ng AMLAC para ma-recognize, makita na okay, at one point in history, nagkaroon daw ng glitch, quote unquote. But it doesn't change, it doesn't change the facts. The facts are, maraming transactions. 13 lamang yung covered, yung sinasabi nilang glitch. 13 transactions lang. Ang daming transactions. Ilan ang total transactions sa bank account nila? 600. Attorney, 13 transactions lang yung sinasabi nyo. Nag-glitch out of 600. Huwag nyo aming gawing tanga. Abogado ka, dapat tinuturo mo sa amin yung tama eh. 600 yung covered transactions, guys, out of 13. 13 lang yung sinasabi nila na may glitch. Tingnan nyo yung pagsisinungaling na yan. Obligasyon yung mga abogado na ituro sa amin kung paano i-interpret na maayos ang batas, interpret na maayos ang mga dokumento. Hindi yung tuturuan nyo kami ng kabalbalan nyo. Ay, nag-resign na si Kaufman. Ay, grabe siya. Speaking of,
13 covered transactions lang ang nandoon na covered ng glitch. Kaya 2 million lang siya. Pero ang total number of transactions, 600. Kaya umabot ng 6.7 billion flag transactions. Diba? Hindi kumpleto ang kwento. Kaya nga mga kababayan, itong sinasabi ni Mike Defensor na rumor, minado naman siya, chismis, rumor. Oh, how the mighty have fallen. Di ba? How the mighty have fallen. Si Mike Defensor, hanggang chismis na lang ang kayang ibitaw. Bakit? Kasi mga kababayan, tinan nyo to 82% ng mga Pilipino gustong humarap si Sara Duterte in person sa kanyang trial. %82% of Filipinos ayon sa survey ng Tangere. Nitong Mayo lang. Nitong Mayo, bago yan, May 5 to 6. See? Fresh na fresh. 82% ng mga Pilipino ay gustong humarap mismo si Sara Duterte. As in present siya sa hearing. Hindi siya a-absent. Uupo siya doon, pakikinggan niya lahat, sasagutin niya lahat. Hmm. 82%. Bakit? Kasi nga sinungaling kayo eh. Di ba ang Hilita Almonja? Salamat sa yung super chat. God bless po. Ayan o. Yan. Sinungaling eh. Iyayabang nyo sa amin yung glitch. Langya kayo, 13 transactions lang out of 600 yung covered nung glitch. Tapos papapaniwalain nyo kami na dapat 2 million lang. Sira ulo. Kaya napilitan ako mag-live eh. Kasi napanood ko yung video na yung kanina eh. Oo. Sa bilyonaryo yun eh. Yung the spoke something. Tapos si Trixie yung nag-i-interview. Tsaka yung isa pa, yung may bigote na lalaki. Yun siya. Hindi ko alam pangalan nun eh. Tsaka yung attorney nga, yung spokes ni Manscarpio. Sabi niya, paano namin papaniwala? Oh, what can you say about that? Blah, blah, blah. There's a glitch. Blah, 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 blah. Yeah, there's a glitch at the bottom of the report. Oh, 2 million lang dapat. It's not supposed to be 2 billion. Ay, 13 transactions out of 600? Nakakainis. Nang uuto talaga. Tapos ang problema, na-correct pa yung glitch. Nung itinama yung glitch, ganun pa rin ang ending. 6.7 billion pa rin ang ending. 82% ng mga Pilipino ang nagsasabi na kailangan dumalo sa impeachment trial si Sara Duterte. Bakit? Kasi kailangan marinig ng taong bayan sa bibig niya mismo yung totoo. Ano pa? Alam niyo ba nakasama rin si Manscarpio dito? Anong sabi? Ano sabi tungkol kay Manscarpio? Sabi, okay. Ito. 60% ng mga sinurvey ang sabi, dapat pati si Manscarpio umupo dyan sa impeachment. Bakit? 3 billion eh. 2 point something billion transactions ba naman eh. Paano kung di mapapaisip? Paano kung di mapapaisip? Eh, mag-asawa sila eh. Di ba nakita naman dun sa report, nagpapasahan sila ng pera? In the millions? In the millions, guys. 60% gusto kasama si Manscarpio sa impeachment trial. Kahit private citizen siya. Pero syempre, hindi naman siya uupo doon as the defense. Uupo siya doon as a witness. Ayaw ni Carpio, baka mabato na laptop. Diyos ko.
'Di ba? Eto pa, hindi pa natatapos dyan. 82% ng Pilipino gusto umattend si Sarah. Kasi di ba lagi nga absent. Gusto umattend si Sarah. Tapos, hindi pa natatapos dyan. 88% ng Pilipino gusto magkaroon ng Senate trial. Hmm. Gusto magkaroon ng Senate trial. At ang sinasabi, 72% daw ang nagsasabi na dapat sumagot itong sa mga aligasyon si Sara Duterte mismo. Alam nyo mga kababayan, huwag na tayo maglokohan dito. Obviously, ang gustong gawin ng mga DDS ngayon, kinakabahan sila kabado sila sa Lunes. And I personally believe, kabado din si Sara Duterte sa Lunes. Kaya nga nandoon sa dahig sinakto niya Alam naman niya yung calendar. Siyempre sinasabihan siya. Di ba? Hindi pa naman sa Lunes yung trial. Pero sa Lunes kasi yung botohan. Kung itatransmit na yung impeachment trial sa yung articles of impeachment sa Senate. So, nandoon yung kaba. Ako, mga kababayan, naniniwala ako kabado si Sara Duterte. Kabado siya. Alam niyang may impeach na siya. Hindi siya sigurado Hindi siya sigurado sa paanong takbo ng isip ng mga senador. Kasi syempre, alam naman natin, meron siyang mga Duterte loyalist. May Duterte loyalist, di ba? 5 yon. Alan Peter Cayetano, yung tatlong itlog, si Bato de la Rosa, si Bongo, tsaka si Robin Padilla, tsaka si Aimee. So 5 yon. Meron kang tatlo na medyo iffy-iffy. Medyo 50-50. Depende kung saan dadalhin ng hangin. Oo. So meron kang si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, tsaka si Cheese Escudero. 3. Parang may kulang pa akong isa. Siyam silang lahat Sino kulang ko? Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Aimee, Alan Peter, Marcoleta, lagi ko nakakalimutan si Marcoleta. Nga pa, senador nga pala yung hayop na yan. Senador nga pala yung hayop na yan. Anim na sila. 6 na silang Duterte loyalist. 6. Kasama si Marco Beta. 6. Okay. So meron kang 6. Meron kang 6 na Duterte talaga, hardcore Duterte. Tapos 3 medyo 50-50 pa. Actually, 60-40. 60-40. So, you have 9. Hindi pa rin siya sure. Hindi pa rin sure si Sara Duterte doon. Bakit? Kasi 6 lang yung kanya. 6 lang yung kanya na sure. Paano yung iba? Na alam naman natin medyo iwa-iwarang. Halimbawa, si JB Ejercito, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Loren Legarda, Pia Cayetano, magkapatid na Villar, 7. Lito Lapid, so you have 8. Okay. So meron kang 8 na you can actually prod. Pwede mong medyo takot-takutin ng onte. Medyo, ano ba? Ngayon, mga kababayan, ito lang yung akin. Tama ba yon? I think with everything that's happening, we have already thrown morality out of the window. Wala na. Wala na tayong pinag-uusapan ng moralidad.
At this point, pagdating sa impeachment, alam niyo mga kababayan, the end justifies the means. Bakit? Mga kababayan, ang national security threat ng Pilipinas, ang tunay na national security threat, maliban sa China, ay ang mga Duterte. Sila ang tunay na national security threat. Dahil sila ang magpapasok sa mga kalaban dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga, baba si Mig Subiri, nagsisisigaw siya, West Philippine Sea, West Philippine Sea. Oh, kakampi ka kay Sara Duterte? Na kumakampi sa China? JB Ejercito. Oh. Bato de la Rosa. Well, alam naman natin, walang moral yan si Bato de la Rosa, di ba? Hindi matutuwa ang sambayan ng Pilipino pag na-acquit si Sara Duterte. Lalong-lalo na walang maayos na sagot doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Anak ka ng tipaklong, yung sa dito nga lang sa glitch eh. Hindi nila nasagot eh. It's a glitch. 13 out of 600, tapos doon mo pagbabasihan na may problema yung ginawa ng AMLAC, may problema yung computation ng AMLAC, corrected by na nga pala siya. Kinorek na ng BPI, kinorek na ng AMLAC. Tapos sasabihin nila mali pa rin. Dahil merong history ng glitch. Simple lang ang tawag dun. It's a simple bug. Editing lang yun, editing error, madaling itama. Kaya nga nag-end up pa rin sa 6.7 billion eh. Olats. Walang kwenta. Nga. Yung nga ang tawag dun. Kaya sa Lunes, mga babayan, abangan natin. Kina, pabantay ako sa Lunes ha. Kung ano oras yung plenary. Kasi sa plenary nila gagawin. Sa plenary gagawin, yung botohan. At yung, tawag dito, yung interpellation. Sana, well, ako naman, feeling ko naman, meron ng boto. Feeling ko. Kompleto yung 215. Feeling ko kompleto yung 215, guys. Feeling ko lang. Makukuha yun. Makukuha yung boto, guys. For sure. No joke. No joke.